Ito mga kabali, tutuloy ko na yung pagre-repair natin pang number 65 tayo. Bali sa ibang mga mga nagpadala pa, pasensya na kayo at may nakakasabay na repair dito sa walk-in. Bali hindi lang naman ito kasi yung ginagawa ko, yung mga padala. May na mga nagpupunta rin dito, nag-iiwan ng mga pa-repair. Yun, wag lang kayo mainit pero maayos ko rin yung unit nyo. Tulad nito, bali pang 65 na to. Bali kay boss ninyo Kiming, bali taga Quirino siya. Ang unit niya isang Samus na 588. Ang sabi niya dito sa issue, may pumutok sa loob, wala na rin capacitor, tinanggal na raw niya yung capacitor na lumobo. Ayan ang shipping niya, 71 pesos. Ayan, bali ang una ko gagawin, tatanggalin ko siya sa plastic. Ayan, i-unbox ko lang siya. Ito mga kabali, ito yung unit made in Japan, kalagay. China lang din naman to. Bali ito yung yung model nya. Tama nga, 588. Yan ang bali may konting siya rito, message. Sabi niya nag-overheat boss. Tinanggal ko na yung 3UF. Ayan. Sinabi niya pakilagyan ng copper wire yung board, pa-upgrade na rin. Salamat. Bali dito nga pala sa isang unit na ganitong maliit, hindi natin alam kung i-upgrade natin to, baka magkaroon lang din ng problema, mag-iinit siya masyado. Bali tingnan muna natin yung magagawa ko dito, kung talagang kakayanin niya. Napapakita ko na lang sa inyo kung paano gagawin ko. Bali kung ano yung pinagtanggalan niya, hindi na yung paglalagyan natin, kasi para di mabago yung shipping. Kasi minsan pagka lumalaki o bumibigat yung lalagyan, lalo nagmamahal. Dito ko lang din siya ibabalik kung saan ko siya tinanggal. Yan, bali tanggalin ko muna yung top cover para masilip ko yung nasira. Ito mga kabali, ang loob niya. Yan, bali yung tama sinabi ko. Hindi natin masyado maya-upgrade to kasi ang reverse polarity niya isa lang. At ang inverter side natin magpapa-under, dalawang MOSFET lang. Yan. Bali ang mangyayari nito, titingnan natin kung mailalakas pa natin ng konti. Hanggang doon lang tayo, pero yung upgrade na mapapalakas ng husto, hindi. Tulad kasi nito, ang konti ng parts, ayan. Kahalang ng sigarilyo. Ano na siya, halos kalaki. Lumaki lang siguro ng konti sa kaha. Ayan, dali kakabitan ka muna siya ng capacitor at para matesting natin kung buo pa, kung mayroon pa ibang sira. Pero ito sa resistor dito, meron siyang nasusunog. Ayan, 10 ohms. Ayan, bali palitan ko lang din yun, tapos tingnan ko rin yung MOSFET kung buo pa. Ayan, tanggalin ko lang. Balik na lang ako pag nakatanggal na. Ito mga kabali, natanggal ko na yung MOSFET natin. Bali, testerin natin kung buo. Tingnan lang natin sa gate to source kung papalo siya. Ito, tingnan natin yung tester, natin probe. Papalo naman to. Lagay ko. Ayan, pumapalo siya. Yung isa. Pumapalo din. Gate to source lang yan. Alam na natin may problema na to kasi sira pag gano'n. Dapat gate to source, wala tayong makukuha ang sukat na reading. Yan, bali subukan na rin natin lagyan ng oscilloscope kung merong signal. Yan. Yung negative natin dito, wala kakawitan. Diyan ko lang ng kakawitan. So mga kabali, na natin. Ito, dito natin tusok. Sa isang resistor, tinanggal ko na ito. Masunog na siya. Dito sa kabila, buo pa yung resistor. Subukan natin. On ko. Yan, meron.
Bali, isa doon na lang natin sa taas yung bago dumating sa resistor dito. Yan, meron din. Bali, goods yung signal natin, walang problema. Ito mga kabali ang naging source ng sira nito. Naging sira nito dahil nag-overheat siya. Ito. Kaya siya nasira. Kaya siya nasira, sabi ni boss, pumutok daw yung capacitor natin dito. Maaaring nung pumutok to na shorted yung capacitor. Kaya na-overload yung ano natin, yung MOSFET. Pwedeng yun ang naging dahilan kung bakit siya nasira. Ayan, bali palitan ko lang yung dalawa na yun. Saka magkakabit na rin ako ng capacitor dito. Bali sa ganito yung unit, di na natin pwede itaas ng capacitor to. Hanggang 3 lang, 3 na lang ilalagay natin. Tignan lang natin mamaya kung kaya pa natin itaas ng konti yung ano, yung frequency niya. Ayan, balik na lang ako pagka nakabitan ko na ng parts. Ito mga kabali, naikabit ko na yung bagong MOSFET natin. Ayan, original yan. At naglagay rin tayo ng silicone pad para pang-protector dahil ito medyo nalamukot na. Parang nasunog na ng konti yung pinakaano natin. Tape. Tapos ito yung capacitor na ipapalit natin, 3 UF bago. Ayan. Ikakabit natin. Ayan, dali requested ni boss sa sulat, lagyan din daw ng ano, ng wire yung ano, mga inverter side. Ayan, bali di ko pa nilalagyan yan ng tingga, LED. Papatungan pa natin yan para mas kumapal. Bali dito sa pagkakapal nito dahil di ito ang nagiging problema niyan. Ang nagiging problema na overheat talaga yung ano, yung MOSFET. Bali kahit di naman natin lagyan yan dahil di naman natin nakita na sunog dito sa board. O dalawa lang din siya. Pero okay na rin yan. Pinalagyan ni sir. Requested naman yun. Pwede naman. Ayan, bali hinahin ko lang sa balik tayo para sa testing. Okay na. Ito mga bali, naano na natin. Nahihinang na natin. Ayan. Kumapal na siya. Inverter side lang naman ang kailangan patibayan. Tsaka ito yung capacitor nakakabit na. Ayan. Testing natin kung tutunog na siya, kung wala na ibang problema. Bitan ko lang ng ano, ng output. Ayan. Test valve lang muna, tingnan natin kung tutunog siya. Ito, on ko na. Ayan, may tunog naman. Sakit natin. Meron naman. Nagilang muna natin sa 500. Baka hindi niya kayanin, masunog ka agad. Ito. Direct ko na siya sa battery. Testing natin kung walang magiging problema. Ito ko na. Yan, manda sa 500. Try natin sagad. Yan. Natin ang ano, flip-flop. Yan, matitingnan natin kung kakayanin niya yung ano, yung 1K. On ko na. Ayaw. Hirap siya. Ali pagka gano'n, maninira lang ng ano to, ng pyesa. Hindi siya umaandar sa 1K. Hanggang 500K lang kaya niya. Di kaya. Yan. Hanggang 500 lang. At sa 500, meron tayong kinukonsumong 20 o 19, stable 19 ampere. Yan. 19. Yan. Ang problema pa dito, sunod pa sa pindot yung blower. Kaya nag-iinit masyado. Yan. Try ko na lang din i-adjust yung protect. Baka nagpo-protect lang siya kaya ayaw niya magpailaw ng, ano, ng 1K. Yan. Balik na lang ako, i-adjust ko. Turo ko na lang mamaya kung nasan yung in-adjust ko. Ito mga kabali, nauwi rin tayo sa upgrade. Bali din natin nakuha ang paanda rin yung 1K kung yung dati lang nakakabit. Bali ito, sasabihin ko sa inyo yung mga ginalaw ko. Ito, unang-una na yung transformer. Ganito siya dati, nakatayo. Ginawa nating higa. At medyo malapad yan. Mas malaki yung lip cover sigurado nito, yung rewind. At sumunod ang ginawa natin,
Yung mga nasa ilalim nitong mga parts, dito na natin nilagay. Sa pinakailalim talaga. Yan. Pati yung PC817, nakabaligtad yung tatak, nakadikit sa board. Yung diode. Saka itong resistor, in-extension natin para lumabas dun sa ilalim para di tamaan ng ferry transformer. Ito malaki. Yan, sumunod, nagpalit din tayo ng resistor. Bali, hindi rin natin na pailaw kanina sa 1K. Kaya nag-adjust pa tayo ng capacitor. Ginawa na natin 4. Yan. Testing kasi natin kanina, pinilit natin pa under sa 1K, ayaw mandar, siraan tayo ng isang MOSFET. Yan. Basta ang ginawa nga natin, kailangan dito ma-under ang blower para dalawang MOSFET lang naman kasi nagpapa-under dito. Ayan, lagyan natin ng additional na pan-delay dahil di naman oversupply nandito. Naglagay na lang tayo ng doon sa may socket natin ng pinagtanggalan ng ng blower. Yun din ang ginamit natin. Ayan. Ito na yung supply niya ngayon. Yung positive na wire ng blower naka-direct na sa positive input dito. Ito namang block natin sa blower dito na sa MOSFET natin sa pinaka body. Ayan. Dito sa ibabaw. Yan na siya nakahinang. Ayan, bali alam naman natin yung circuit kung paano mag-operate yung na to, pan-delay na to. Hindi ko na ipapaliwanag. Ayan, bali yun ang mga ginawa natin. Subukan na natin kung gagana na sa 1K. Naglagay na rin ako ng pampalakas ng tunog. Ayan, para makita nyo. Ito, ikabit ko lang yung natin, yung mga output saka battery. Ito mga kabali, nakailagay ko na. Bali, test valve muna tayo. Ito, tingnan natin kung may reaction yung ginawa natin. Ayun, meron naman. Nakalo, frequency, volume. Kabit natin. Ito, tingnan natin kung maandar. Sa 1K, maandar na. Hello. High natin. Tingnan natin yung pinakamataas niya. Meron tayong stable na 28 ampere. Yan. Sa 28 ampere pwede na doon kasi ito MOSFET lang naman to. Pag tinaas pa natin doon baka masira lang. Bali sabi naman sa akin ni boss, yung may-ari nito, sa mapagana lang kahit di na masyado i-upgrade. Pero nauwi rin tayo sa upgrade dahil nagpalit tayo ng capacitor sa transformer. Yung lakas na yan, okay na yan kasi alaki na tinaas natin dito sa capacitor. Baka masunugan lang tayo pag tinaas pa natin ng gusto yung kain sa baterya. Pero ito, malakas na rin yung ground nito pagka ganito. Yan. Isang pindot, makakadya sa 1K. Yan. Bali di naman siya nag-iinit, sakto lang kasi yung pan maandar na ngayon. Malaking bagay yung pan kasi para hindi masyado mag-init yung mga parts. Bali dito sa Samos na to. Samos, ayan. 588. Ayan, hanggang dito na lang to. Okay na.